Morning mga idol. Paalis na kami ngayon, magsisimba. Ito naman, na-flat na naman ako. Ayan mga idol, dapang dapa. Dito na sa bahay, ito na-flat. So, ibig sabihin, nabutasan siguro ako sa labas nito. And then, yung pinark kagabi, nung gabing yun, doon namin nalaman kinabukasan, dapa na pala. Mga idol, tuturuan natin kung paano tayo magpalit ng gulong dito sa Mirage G4. So ayan, ituturo natin yung mga tools at kung paano magpalit ng gulong para maipavulcanize natin yung butas. So let's go. Ito yung mga tools na gagamitin natin mga idol. No? Ito yung stock ng tools ng Mirage. No? Ito ginagamit natin to pag nagpapahila tayo. Natirikan tayo ng sasakyan din magpapahila. Ito yung ginagamit. Ginudugtong yan sa hook. And then ito, tsaka ito, panikwat. I mean, hindi ito panikot sa gulong mga idol. Pang-ikot lang natin sa jack yan. Ito yung wrench doon sa tire. So ito lang naman yung tatlo. Ang gagawin natin sa gulong ito lang. Wala na itong panghila na yan. Siyempre ang gulong nandito sa loob. At tinanggal ko na nga yung gulong. Nandito na sa labas yan. Ito na yung ipapalit natin na gulong. Yung jack mga idol no, andito sa ilalim ng upuan. Ito sa unahan ng fiber seat. So dito natin buksan sa likod. Ayan. Itong jack na to mga idol matigas to tanggalin, hindi mo basta-basta mahila. So ang gagawin mo, luluwagan mo lang ito. Nasa ilalim to ng upuan mga idol sa driver seat. Iikot mo lang to pa kaliwa. Pag matigas, gamitan mo ng pangsikwat o screw para mapihit mo paikot kaliwa, parang nagluluwagan ng tornilyo. So luluwagan mo lang siya. Yan, pag naluwag na matatanggal mo na yan. Ayan mga idol. Mamaya pag ibalik mo na siya doon, ganun din, ishoot mo lang siya and then higpitan mo naman siya, ikutin mo pa higpit. So medyo mahirap yung pwesto natin at buti na lang medyo patag dito sa paglalagay natin ng jack. Ito yung gamit natin mga idol, yung jack, yung wrench. I-shoot na natin dito yung jack. Kailangan nasa harap mo yung pihitan ito, yung pinipihit natin. At dito yan isushoot mga idol. Sa bawat katabi ng gulong, mayroon kayo makikita dito na groove. So ito yung isushoot natin ito. Tatapat natin yan. At kailangan patag yung malagyan ng jack mo. Buti na lang kahit masikip nasa patag pa rin. So iaangat mo lang to. Pihitin mo lang pa kaliwa. Kaya pa naman ng kamay yan mga idol. Ayan, kamayin mo lang muna yan. Kasi malambot pa naman yan. Medyo masikip yung pwesto ko. Ayan, itatapat mo lang siya dyan sa groove. Ayan. Mahigpit na siya, hindi ko na kaya ng kamay. Matigas na yung jack, hindi natin kaya ng kamay. Ito naman yung susunod natin. Luluwagan natin yung mga tornilyo. Bago mo iangat yung jack, kailangan muluwagan na yung tornilyo kasi pag nakaangat na yung jack, mahirapan ka magluwag ng tornilyo kasi napakatigas niyan. Ito lang naman yan. Shoot mo lang yan. Mas maganda unahin natin yung baba. O kahit saan mo unahin, pero pag tinanggal mo yan, mas maganda unahin yung baba para hindi pumaling yung gulong. So ito mga idol, pag nahirapan kayong magtanggal, pwede kayong magdugtong ng tubo. Maghanap kayo ng tubo na shoot dito para humaba yung wrench mo, may extension siya, para hindi kayo mahirapan magtanggal. Pero kung lalaki ka naman at malakas, kaya naman yan kahit isang kamay lang, maluwag lang naman yan. Yan, lumuwag lang siya ng tigi isang ikot lang mga idol. Ayan. Okay, naluwagan na natin siya, no?
Hindi pa rin kaya, dapat kaya na siya ng kamay mamaya. Yan. Maluwag na siyang konti, saka natin iangat yung jack. Ang pag-aangat pala ng jack mga idol, ano, isushoot mo lang siya dito para mapihit natin siya hanggang sa tumaas yung kotse, hanggang sa pwede natin ilusot yung gulong. Iangat, iikot mo lang siyang ganyan. Mas maganda kasi wala kasing nakahawak ng camera. Ito, ang purpose nito, pwede natin i-extension dito yan. Ito, i-shoot natin yung ito, i-shoot natin dito para ito yung iikutin natin mga idol. Tuloy-tuloy lang ang ikot. At dahil wala naman akong magbibideo, yan, ganyan yung idol, ikot-ikot ng isa-isa. Hanggang sa umangat yung gulong, hanggang sa pwede nang loop. Yan, pag umangat yan, pwede natin tanggalin yung gulong. Ayan, naiangat na natin yung jack at nakaangat na yung gulong natin mga idol, no? Ayan, ha. Medyo angat na yung gulong natin, so baka pwede na natin tanggalin. Pag naangat na yung gulong, saka natin ito tanggalin ng lahat. Mas maganda unang tanggalin yung pwede baba o pwede taas, pero pag baba kasi yun ang tanggalin, maaari siya sumipa. So dito na tayo sa dalawang gilid. Ayan, dito natin ilagay kabilang gilid. Taas muna tayo para hindi sumipa yung gulong. Pagbaba kasi unahin gaganon siya idol, eh. Then kailangan ko ng dalawang kamay, tanggalin ko na lang ito mga idol. Ayan guys, natanggal na natin, ano. Kaya ko sinasabi na ihuhuli natin yung baba, kasi tinan mo sumisipa sa idol, no? Sumisipa siya, kaya hinuhuli natin yung baba. Ganun din pagkabit natin mamaya, dapat mauna din yung baba, baliktad naman mauna, kasi pag unahin mo yung taas, nakatabingi siyang ganyan, no? Kaya baba naman ang unahin natin, andun kasi yung bigat sa baba. So pwede natin itong tanggalin mga idol. Ayan, natanggal na natin yung gulong natin. Ito pala yung brake shoe natin, ito yung sa preno. And then kung gusto mo linisan itong ilalim, ayan, ang dumi, oh. Hindi ko nadala yung pressurize ko, eh. So hayaan ko na lang muna. So ibabalik na natin yung bago. Ito yung tinanggal natin, ipabulkanize ko ito mamaya, kunin ko na yung bago. So ito na yung bago mga idol, ano. Ito yung luma natin, and then ito yung bago. Ito naman, wala namang guide yung butas na yan, pasok naman yan kahit anong ikot dyan, kahit anong forma, basta ito yung sa labas, ito may kabitan ng tornilyo, pero kahit anong ikot dyan pwede pasok naman yan. Ayan guys, nailagay na natin yung bago. Ayan, salpak na natin. Ito yung ibig ko sabihin kanina, na dapat unahin natin yung ilalim paglagay ng tornilyo. Ayan, oh. Kasi pag una tayo sa ibabaw, baka mahirapan ka maglagay sa tornilyo. Kaya ididiin to, para i-shoot po natin yung tornilyo, pwede natin bitawan. Nung nailagay ko na tong isang tornilyo na to, bali hand tight lang muna guys, ha. Hindi mo muna higpitan ng wrench na nakaangat yung gulong, kasi baka maya matumba yung jack natin, magalaw. So dapat hand tight lang siya, kamay lang. Tinan nyo mga idol, yung inuna ko yung ilalim, wala na siyang galawan, malaya ka na maglagay dito sa tatlo. Pero kung inuna natin taas, nakaangat pa rin to. Pero i-make sure nyo mga idol, bago nyo ipaglalagay mga tornilyo, dapat lapat na lapat siya doon, di ba? Lapat na lapat siya, flat na flat siya doon sa loob. Pwede na natin ilagay itong ibang tornilyo kahit hindi ko na hinawakan yung gulong, kasi nakalock na siya dito. Ayan. And then ito,
Okay mga idol, tapos hihigpitan lang natin to ng kahit kunting higpit lang dito sa wrench natin. Ito, higpitan natin ng kunti to, yung hindi presado, kasi pag pinirsangan natin yan baka matumba yung jack. So higpitan natin ng kunti to, lahat paikot, and then pag inalis na natin yung jack, saka natin itutudo ang higpit. Ayan. Okay, make sure nyo guys na itong tornilyo na to may groove kasi yan. Make sure nyo na lapat yan, and then talagang wala siyang alog. Lapat din yung frame niya dun sa likod, at yung tornilyo wala ka talaga makitang nakaawang, kasi pag nakaawang yan, hindi pa gaanong shoot yung nut niya doon sa may parang groove yan eh. So ayan, pwede na natin ibaba yung jack, then mag final tayo ng higpit. Pagka magluwag ka naman ng jack, so ganun din, kung pahigpit tayo kanina pa ganun, paluwag naman tayo pa ganyan, pabaliktad, reverse naman, ganun lang siya. Ayan, yun nga ang technique dito mga idol para mabilis. Isushoot mo lang to dito para mahaba, tapos ikot-ikot ka na lang, mabilis ang ikot-ikot mo. Ngayon dahil nagbibideo ako, ganun lang ako, mabilis lang to. Gagana mo lang siya, reverse, pababa ng pababa yan. Tatanggal na yung jack natin, maluwag na, and then lumapat na yung gulong natin. Yun, natanggal na yung jack natin. Ipa-final na natin to ng higpit. Ito, dating gawi, kung may hirapan kayo, lalo na sa mga babae na maghigpit ng tudo, pwede nyong dugtungan ng tubo yan, magdala na kayo parati ng tubo. Actually mayroon akong tubo dito sa loob, pero hindi ko naman na kailangan kasi kayang-kaya ko namang higpitan. So ito yung nakahanda ko parati na tubo. Ito sa sasakyan. Ito yung dinudugtong ko doon. Pero hindi ko naman na kailangan kasi kaya ko namang higpitan. Tip lang yun sa mga babae na hindi kayang maghigpit ng tulo. So ito pwede mong apakan para tumudo ang higpit, o pwedeng kahit kamay lang, brasuhin lang. So ayan mga idol, ito yung naka-ready ko na tubo o extension. So kahit anong tubo yan, basta humaba lang ito, pwede kayo mahirapan maghigpit, magaan lang siya. So ayan mga idol, pag ipapasok ko siya, napakagaan na lang sa higpitan. Ganon din pagtanggal, kung nahirapan kayo magdala kayo parati ng tubo, ilagay nyo lang sa sasakyan. Ito nahigpitan ko na talaga to sa kamay lang, pinakita ko lang yung tubo kung paano gamitin. So lang, extension mo lang siya para madali siyang higpitan. Then pag ilipat mo siya dito, ilagay mo lang ulit yung tubo, higpit, todo higpit na yan mga idol. Nahigpitan ko na kanina yan. Okay, thank you mga idol sa inyong panonood. Babu!